What? Mommy. Shine is due to the fact that this is a steam training brush. You put water in here and it's that is there as you glide through your hair. So not only does it prevent overgrowing and breakage in your hair, Kasi nag-flip na ako. Did you see that section and how fast that was? I actually want to filtrate this product for you on and I can see so many people with hair types and textures and they love this. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Enero, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Ako po si Annie Ventoy. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Montian. Mula naman sa Ferry Hall, Maryland, USA, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa inyo, James. Samantala, simulan na natin. Huwag mo lalagyan ng sukal, matamis na yan. At makapuyuhang balita ngayong araw. Sinara na mula kagabi ang ilang kalsada sa Maynila bilang bahagi ng taunang traslasyon. Ayon sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, 15 kalsada na ang isasara tulad ng Quirino Grandstand at Minor Basilica sa Quezon Boulevard. Nagbigay din ng alternatibong ruta ang gobyerno para sa mga motorista upang maiiwasan ang mga apektadong kalsada. Magkakaroon ng liquor ban sa loob ng 500-meter radius ng Quiapo Church at mga ruta ng traslasyon ngayong araw. Ayon kay Executive Order o ayon sa Executive Order No. 1 ni Mayor Bonnie Lacuna, layunin na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng traslasyon kasama ang pabantay ng mga pulis at pagpapatupad ng gun ban mula January 8 hanggang 11. Ay 10,000 na uniformadong tauhan ay tatalaga sa prosesyon upang masigurado ang seguridad ng mga titulo. Balita ngayon! Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayon sa survey,
ang confidential funds issue at umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantalang patuloy yung panawagan ng mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte. Video ka, wala naman yan yung Impeachment complaint laban Hindi kay mo niya Vice bibigyan President na Sara naman. Duterte ang kasalukuyang nakapinpin sa Kamara kaugnay ng umano'y hindi tamang paggastos ng kanyang confidential funds. Kaugnay nito, nananawagan ang mga complainant at kanilang mga taga-suporta sa Kongreso na agad iproseso ang mga reklamo at ipasa sa Committee on Justice. Sa kabila ng papalapit na halalan, patuloy May ang kailangan kanilang kang hakbang na project. magtipon ng mga pirma at magsagawa ng kilos protesta upang mapabilis ang impeachment process. At dito kami, doon yung aming mga complainants para maano na, no? Butan mo na, malipot nga yung tubig. Butan mo na, libro, vlog pang nalalaman. Kailangan pumoto, no? Sa Bala ka na daw. also, Ako pa bala. Vlog yan, vlog mo. Arestado ang nasa 400 dayuhan sa isinagawang raid ng Bureau of Immigration sa Parañaque City nitong bag-vlog na. January 8. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang mga dayuhan ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Barangay Tambo na gumagawa ng mga aktibidad na tulad ng Philippine Offshore Makastan mo yan, ito ang charger. ng buong Sa urulog. Ni! Sa gitna naman po ng hidwang na ganap sa pagitan ng mga lider ng bansa, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, si kapatid na Edwin Zabala, ang mga isyong ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging pagbisita noong 10 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nilinaw ni Ka Edwin na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongo. Nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati. Gayman, ipinaubayan na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mangasiwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit ganun ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag kay dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isyu naman ng pagkasira ng samahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo na mas makabubuti para sa sambayanan Diba? ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Alam naman natin na talagang bumabangon ang hindi pagkakaunawaan, pero dahil tinanong nyo kami at kami isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Hesukristo, ang hangad namin. Groups pushing for the impeachment of Philippine Vice President Sara Duterte prepare for a series of protests to convince lawmakers to act on 3 complaints against her. But a prominent religious sect is reportedly set to hold its own rally to oppose the Vice President's impeachment. Vivian Pulya
Now, has tonight's top stories. This is the united call of complainants and supporters of the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte following their meeting on Wednesday. A series of rallies is being organized by different groups to echo this call and urge Congress to get the impeachment process against Duterte moving. These are scheduled on January 18th, 25th, 27th, and 31st, according to former lawmaker and one of the filers of the second impeachment complaint, Ted Casino. He hopes the complaint will reach the Senate before Congress adjourns session on February 7th. Mga complainants ng first, second, and third impeachment complaint ay nagkakaisa sa panawagan sa Kongreso na aksyon na namin as soon as possible ang ating mga impeachment complaints, whether they consolidated, whether may susuportahan silang isa lang, whatever it is, they have to act within the session days allotted until February 7. The three impeachment complaints filed against Vice President Duterte are still with the office of the House Secretary General as of Wednesday and have yet to be referred to the office of House Speaker Martin Romualdez. House Secretary General Reginald Velasco explains some lawmakers sought for time to possibly endorse an existing or a new impeachment complaint. Complainants and an endorser agreed on Wednesday to hold a joint press conference next week and issue a joint statement in support of the impeachment complaints. With all hand. Thank you. Come here. O, tana! Okay, dito lang matatapos at namin kasi lobat ako. Yung search ko.